Morning! This is my first time. Uh, Tagalogin ko na lang. Ito yung first time ko na mag-live. Kasi kailangan i-introduce to yung tungkol sa coaching, sa tarot meditation, spiritual astrology, at saka sa Vastu at saka Feng Shui. Yung spiritual astrology pala, hindi yun typical na astrology, parang spiritual practice. Dito pala ako ngayon sa place na pinost ko kahapon. Ito yung sa practical shop. Ito yung shop na supposed to be dito magkagawa ng seminar, workshop. Old house to. Tapos hindi, actually parang ano siya, yung parang marami ka makikitang ano ng mga collectors. So ito pala yung pinost ko kahapon. So, ito yung nakita kong place na maganda para i-introduce yung regarding sa tarot. Ito pala yung tarot. Ayan. So, yun yung mga collections ko. Some mga collections ko ng tarot. Ito yung place na to favorable sa mga practitioners at saka yung old house mismo. Yung mga tao rito is yung kinausap ko, kadalasan sa kanila may sa family nila mayroong talagang line ng mga healers talaga. Yung iba nga nire-reject nila yung idea ng healing practice. So this is my first time. So yung iba hindi actually nakakita sa akin in person. Yung iba ibang mga tarot readers sa Manila. Hindi pala ako nagtuturo ng tarot reading katulad ng iba. Yung tarot reading na ini-introduce ko is more like spiritual practice, meditation. Hindi ito tungkol sa yung hula. It's yung pag-evolve ng soul. So, late na tayo nag-live dahil medyo every Saturday medyo late na sila nag-open ng place. Kasi yung place na to, sa kakilala mo lang. Okay naman siya, favorable naman siya. Yung place pala na to, malapit sa UP. Ito yung papunta ng UP Los Baños. Ito naman yung way papunta ng dito ka sasakay papuntang SM. So ang live na to is ang purpose ko lang naman is para ma-record yung presentation, kasi alam ko may mga taong gusto nilang mag-learn ng tarot. In brief, sa yung tarot reading is yun, actually yung may mga interest talaga sa tarot reading na mag-study thoroughly. Yung pagkaalam ko, yung mga may background talaga sa mathematics at engineering. So tataka yung iba bakit ganun. Pero i-search na lang online. Isa sa pinaka-complete na source at collection ng tarot cards is makikita mo sa isang famous na engineering, world famous na engineering school. At saka yung mga nag-aaral doon, hindi yun sa
field ng sciences, arts, hindi, mathematics, saka engineering yung orientation. So, ganun. Ayan. Ito pala, may bago tayong visitor. Interest sa Taro. From UP ito. Actually, ilan na sila yung pumunta. Gusto mo matingnan yung loob ng ano? Okay lang. Picture ako. Thank you po. May interest ba kayo sa Taro? Medyo naman po ako may interest. Kung may alam ka, kung pwede, i-invite mo mag-visit dito sa Bato. Ito pala. So, ito, may na-invite tayo kasi marami dito sa UP na magaling din sa Taro. Yung pagkaalam ko, pero kahit isa, wala pa akong na-meet. Sige, thank you. Okay. So, yun, may bago tayong visitor galing ng UP. UP Los Baños. Ayun, ka-interest sila. So, yun. May mga galing dito. May mga, alam akong nakwento sa akin, mga professors sa universities. Ano. Actually, pwede nating sabihin na yung, ano, yung foundation, although consider ng iba na parang superstition or parang na yung mga hindi yun relate angkop sa religious o spiritual life, mali yung ganung idea kasi yung tarot is designer for spiritual ano, so yung mga nagsasabi nun is either wala silang idea sa scientific or mathematical basis ng ano ng tarot or wala silang idea sa yung spiritual background ng tarot cards. Yung pagkaalam lang nila ano wala ka it's against the Bible pero hindi totoo yun. Yung mga taong yan wala silang idea kung ano yung tarot, wala rin silang idea kung ano yung concept ng astrology, wala silang idea. Yung alam lang nila is yun, mag-search ka online, tapos ano, pero yung in-depth na study mo, na alam mo yung collection ka lang ng information, walang inference, walang insight. Ganun. Yung typical. Yung para kang yung level, compare natin, yung level ng reading is level 2. Hindi level 3, hindi level 4. So, usually yun yung mamimit natin. So, yun yung reason bakit in-introduce natin to kasi gusto natin introduce yung level 3 at saka level 4 ng understanding. Ganun yun. As insight, yung tarot reading is just like any other reading. Yung tarot reading pala ay para ka rin nagbabasa. Reading na tawag doon, nagbabasa ka. So kung hindi develop yung skill mo sa reading, hindi mo rin mabasa yung tarot cards. Kasi yung cards na yan, parang page yun ng libro. Nagbabasa ka. Yung parang story. Yung parang pinunit mo yung mga side, yung ano niya, yung back niya, yung side niya na nag-hold sa kanya. So, ganun yun. So, kung hindi ka talagang magaling at saka marunong mag-reading, parang art yan. Na, marunong ka mag-paint, marunong ka ano, pero yung scientific basis, yung art talaga, hindi mo ma-interpret ng maayos. Kasi yung generally yung concept natin ng intuition is ano yung ma-feel mo, ano. Well, minsan gumagamit tayo ng idea ni Carl Jung. Hindi yun yung idea. Yung synchronicity, hindi yun yung idea. Yung ma-feel mo, hindi yun. Synchronicity is a different matter. Iba yun. In fact, yung synchronicity na yun, at saka yung intuition, has something to do more with science, with mathematics. Hindi yung
yung parang, feel ko lang ganito. Alam mo yung parang nagko-combine ka ng colors, feel mo lang ganito, hindi. Hindi. Wala kang idea sa color wheel, paano mag-combine ng colors. Feel mo lang na parang maganda to. Pero yung mga colors is incompatible, parang hindi ma-explain bakit gano'n. Ganon din yun sa pag-study ng tarot at saka pag-study ng astrology or may spiritual basis yun. Pero yung iba dahil hindi nila alam, yung nangyayari dyan is naging naging parang free for all. Alam mo yung study ka ng English na free for all. Mag-aral ka ng language na free for all. Kahit na yung mga computer language, hindi free for all yan. Mag-aral ka ng language, any language, kahit anong language sa buong mundo. Hindi yun free for all. May set of patterns yan na sinusunod. Hindi mo alam yun, malamang. Yung nakikinig sa'yo, lalo na pag desperate, baka ma-mislead. Alam mo yung parang magpagamot yung tao, tapos mamaya babalik na naman siya, magpagamot na naman. Hindi mo na root, natanggal yung root niya. Parang naging milking cow yung labas. So, ganun din yan. So, nag-study ka ng ng tarot, ng astrology, at saka ng Feng Shui or Vastu. Ang purpose nun is to dig deeper, understand yung phenomena, bakit ganun. Parang nag-study ka ng psychology para i-discover yung, or study ka ng medicine para maintindihan yung nature ng anger, bakit siya nag-a-arise, bakit siya, paano siya nag-bloom, paano siya na-enhance, paano siya na-reduce, paano siya tanggalin, ganun yun. Hindi yung parang damit na parang everyday magbibihis ka, tapos wala kang idea sa self mo, parang ganun. So, every time na mag-open ka ng cards, mag-open ka ng chart, lumalalim yung understanding mo sa sarili mo. Hindi ka nagiging dependent sa tools. Nagiging nagiging malalim na sa sarili. Ganun yun. So, thank you. I-continue natin to maybe mamaya or later. Salamat po sa mga karinig dito at sa mga kaintindi. Good day.